Mao ganit na siya pamuwali ka, igop gyud dapat. And because nag-create ka sa isa ka butang, nag-formulate ka sa isa ka pagtudlo, nga unsa man na mo correct sa tao, Baso ba, baso? mo tudlo sa tao o mo rebuke sa tao para kita ma-equip sa pulong sa Ginoo. And then another, according kay Aldous Huxley, sabi niyo, the essay is a literary device for saying almost everything about almost anything. Diba? And then sabi niya, and divide essay into personal, biographical, objectively factual, and abstract, okay, universal. So, ibig sabihin nila, ang essay para siya, it is a literary device. Kung paano ka communicate para mutudlo sa uban. Okay? Nga ang imuhang, gano'n diha, katong imuhang outline nga muna, murag short lang siya, pero pwede din mo ma-expound. Okay, para maato ang matudlo in detail sa ilaha. And then last, according sa Oxford Dictionary, sabi dito, it is a short piece of writing on a particular subject. So, ibig sabihin, kung pagtuunin mo sa Bible, nakita nimo ang subject, nakita nimo ang gusto ni nasulti dira, ang imong gibuhat dito, binusan nimo. Nagbuhat ka og isa ka piece of document. Imuha sang expound. So, ibig sabihin, ingana gyud ang ato ang buhaton. So, ibig sabihin, ang pagplaster nato sa itong exegesis, pag-formulate nato into outline, is just the first step pa lang. Kaya ang second step ni mo, ana, mubuhat kag manuscript. And then the last stage, ana, or step, ana niya, imo nang i-deliver. Ibig sabihin, nga sona, kung ato na siyang i-grade, ang pagbuhat nimo og imong exegesis, ang pagbuhat nimo sa imong manuscript is only just 50% out of 100. So, Pastor, asa ang 50%? Ang 50% is ang imuhang presentation sa imuhang gibuhat. Kayong uban, maayo mo sulat. Maayo mo ay. Pero pag abot na, sa pag-present na sa pulong sa Ginoo, dito na po na ay katulangan. Ang uban na po, maayong na-gear, na-skill sa pag-storya. Maayo yun. Pero problema, weak na po din. So, dapat balansihon na to. Kaya kita ng mga magwawali, dili lang ta dapat ang goal na to, maayo ta mo istorya, kung hindi, nakabalo po sa ato kung sa kamatauran sa Biblia. Kasaptan po na to. Okay? Sige. So, dire, natusok na. Ganon, pag mabuhat pag-isay sa Bible, actually nasa tulo ka template. Okay, pag musulti kang thematic, kung yung tawag na ito dito, kung other term niya sa theology is topical. Okay? So, or, yung tawag na ito nga textual. Kasi ang thematic mo good, ang focus niya, dito na ka sa single theme or idea found across multiple Bible verses. Diba? Na kay topic ana, pabutangan mo na sa uban, ngunit uban dito sa kulo. So, tanan na siya is thematic. Okay? Tapos, napo tayo comparative. Ang comparative naman, it is pag-create mo sa imong wali, nga imong ginakuha, gina-compare nimo ang different, kumbaga, especially contrastive. Kung sa itawag na ito ang compares and contrast two different Bible passages and concept. And then number 3, ang tawag na ito nga analytical. Ang analytical, mo na siya tawag ito nga deeply analyzes a single Bible passage, exploring its meaning and significance. Actually, sa expository na ito, kani sa tulo, pasok na sa tanan. Okay? Kasi pag mag-storya, pag magtuon ka o passage, sa paragraph siya, natural, makuha ni mo ang thematic po siya. And then within the passage, sometimes na-contrast diha, comparison, nag-compare ko ka. O, sa imuhang pag imong pag-expose, gina-analyze mo. So sa expository sermon, actually, kani-tanan nga kumbaga pang template, pasok na sa tanan. Okay? So, when you explain a text, nag-aunsa ka, nag-analyze ka. So, pag-analyze mo diya, ibig sabihin, sometimes tayo comparative diya. And then, naput ang theme. Okay? Nasundan ko ninyo? Klaro? Ayaw mo gano'n na tayo word pala na katuan sa ipid, tatanong ka na ugmas nyo na. Okay. So, sa atong structure, so tinawag niya sa inyo ha, okay, ang essay at least generally composed of 3 parts lang. It has the following structure.
introduction, body section, conclusion. Ano naman sa wali? Okay. Sa introduction na to, mo sa mo provide sa context dito sa imuhang viewers or readers nimo, okay? Namuhatag og argument ito in the form of a thesis statement. Pag musulti kang thesis statement, it refers na sa subject. Okay? Ibig sabihin, ang pinaka-importante diha isa yung tawag na to ng thesis statement. Ibig sabihin ang subject. Dapat makuha din mo ang point. Sama si sample ninyo diha. Ang pinaka-emphasis diha ni James is, when you encounter various trials in life, consider all joy. That's why ang atuang topic na is joy in trials. Mao nang iyahang gitawag nato nga thesis statement. Kasi dili ka pwede ka formulate o bali nimo pagka na diha dili mo mahit. Pag dili nyo mahit ang pinaka-main idea o ang thesis statement niya, I will tell you, muwali lang ka, dili binakasabot imuhang gitudluan. O ang imuhang gitudluan kung usahay, ang ilang nasabtan lang is katong mga complementary. Wala nila nakuha tong pinaka-main nga idea. Okay? Ano siya? So, and then sa body na kung nato, mao ni siya ang main section where evidence is presented. Ibig sabihin, mao na imong ibutang dito itong imong product sa imong exegesis, dito nimo na ipansak tanan. Okay? Dito na sa nimo ipansak tanan. And then, pag umana na ang conclusion nimo, wala ito siya. Last section, i-summarize nimo everything o maghatag ka sa realization sa imuhang viewers niya. Okay? Sige. Okay, ato ni siya tanawon na para at least makita na to. Okay. So, sa introduction na to, di ba, kung mag-intro ka, so, mauro man siya atong tandaan. At wala itong i-summarize kung lima, dapat ma-hook na to itong audience. O itong interest rate, tapos madidin na itong need. Sa hook na to, mo nang pag-grab na to sa attention sa leader. So, nasi mo ha. Bahalag mo start ka in a form of question, story, or musulti ka sa testimony, nasi mo ha. Depende si mo kung paano ka mag-introduction. Nanasimuha. Okay? Pero maulang ni siya. Sa introduction na lang nimo, dapat matagaan na nimo sila o brief background sa imuhang i-discuss na passage. Di ba mostly sa introduction na to, diyan ito discuss na musulti ka sa audit. Okay, so on, atong tunan is makita sa James chapter 1, verse 2 to 4. O kanito rin, nag-hisgot niya kung paano bang sa hakis kung anon, mo handle of trials, kung naay trials na mabot siyang pinabalik. O, brief statement lang. Kaya ang pag-discuss ni mo, anak, detail, dito na sa body. Sa asa ni mo na sa isunod, drill lang siya. Pag human, imo dapat na-emphasize ang thesis statement. Imo na yung main point. So that's why so, na itong topic karoon na buntag o karoon na gabi is joy in trials. Yan. So diha tanan sa imong introduction, dapat masulod na imo tanan. Okay, so kung yan ang imong introduction, pag-plus-up mo siya, at least, pag sulping mo, anak, dire-diretso ka. Na kay sequence ba? Dili nga wala jud kay ginasunod, wala kay gina-follow. Kung sa lang gusto si una, nasunod lang. Muna usahay diha sa tuang pagwali, sa tuang pagtudlo diha, usahay ano siya, wala siya nakaano, wala dili align ba? Di ba sa buong usahay, di ito bala kung unsa kung unahon, kung unsa ang sunod, kung unsa ang next. Okay, basta kung unsa lang tunasi mo una, isunod lang nimo. Pero kung na kay ginasundan, at least, maplastar mo sa pag-ayo. Okay? Sige. So, pag umandi mo ang meeting, so, ang paglapalis na kasi nyo ito niya, political question, so inyong ilabay yung political question to enter dili sa inyong body. So, ang common yun, kita mo, kung nang ito tama din ang baptist. Kaya common yun is tatlo din ang point. Hindi. Pero common, di ba? Commonly, di ba 3 points niya kung paano commonly? Siyempre nga nung 3 points niya, Trinity doon. Padre ka, di ba? Biblical din na siya. Itulog yung 3 points. Di ba? Kung isa lang, di, oneness lang. Okay. So dire, sa body, ayaw kung sa ang passage, usahay na isa lang pa point, wala kang buhat anak, isa lang yun. Sorry. Kung duha, kung napulo siya, wala kang mapuhat, napulo na siya. For example, muwali kang Exodus chapter 20. The whole paragraph sa chapter 20 sa Exodus, verse 1 down to 21. Wala kayo mabuhat diya because naay napulo din na sa commandments. So imo bilang isa-isahon.
So, ibig sabihin, 10 points yun na siya. Wala mo buhat nila. Kaya ang pinaka, ang iyang thesis statement niya is about the 10 Commandments. Muna mo klaro. So, mo to siya ang paghatag sa Ginoo 10 Commandments dito sa people of Israel. And then, ang imuhang magiging political question diha, what are the 10 Commandments of God? Number 1, you shall have no other gods before me. Then, ano ni mo na? Introduction ka, explain mo na ato ka sa body, explain mo ang text, hatag ang illustration, then apply. Ato ka sa next point, second point. So, ana na siya. Okay? So, that's why hindi siya yung natong nataklog yun. Pero kung naay mas sobra pa, mas ibutang. Kung naay less, adi ayaw kung siya. Ayaw nang taklog yun ka. Ayaw ka pa-stick tulog ka nga, tulitan ka, tulog ka. Okay, depende na siya. So, karon, pag plastar mo sa imong body, dili pwede nga sa imong body, dili gina siya magawas ang itawag na ito nga topic sentence mo. Ang topic sentence mo sa idea point. Okay, first point. Example, ganito rin. Kana number 1, ang point niyo dire is produce endurance. That is in verse 3. Okay? So, karon, pagbutang sa topic sentence, dili pwede nga dili niyo basahon ang passage. Dapat inyo din ang indicate kasi nga niyo kasi musulti mo sa kanila, pastor, ang mobility sa art, na naman sa kuwan ako basahon ng passage. Okay po na siya. Pero mauni sa usahay mo doon. Mas dindot no madunggan sa imong audience ng imuhang idea nga gibutang dia o point imong gibutang dia visible nga makita gyud kung asa na passage. Open na nila ang Bible. Okay lang kung nakay PowerPoint. Diba? Kung wala PowerPoint diyan, naturally pa open yun ng Biblia. So para masundan nila asa ka nagkuha sa imuhang idea. Butang na kadiya ka no, pag suwan mo gibutang ang passage sa Bible diya, kung asa nimo gikuha na siya, alam nga kapangtao nimo na siya. So, dapat makita din niya para clear siya. Okay, i-support din nimo kung asa nimo nagkuha ka na siya point nimo. And then, pag uman, i-explain nimo na siya. And then, pag uman, either i-connect nimo na siya, kung naka-illustration na mo-connect niya, pwede, and then, application nimo. So, nga na din na siya. Karon, pastor, halimbawa, gusto na ko i-explain na ang text, kung man ang explain din ako mo illustrate. Kung ano na ko mo ujang na ko sa application, pwede ba? Pwede. Part na siya, nasimuha. Pero ayaw kalimti na dapat nanyo kay application. Balag wala tayo illustration, basta na kay application. Ayaw lang po dito lang kakutob sa explanation. Kaya nga naman, ang application ng God, very important na siya, kaya pag human nila nasabtan ang pulong sa Ginoo, mutabang ka sa ilaha, paano nila na ikinabuhi ka ng pulong imuhang gilabay. Diba? Halimbawa, masulti ka dito. Dapat kita isuon. Pag nga trial sa kinabuhi, dapat i-consider natin i-enjoy. Ano man, ito nga ng produce at endurance. So, i-explain mo, huwag ka nagkatag application. Kaya diya, gusto maging mga lipay kung may problema ba? Kaya wala, may tao nga makatawa pag nga may problema. Kapag tanong ka mo, kinsa sa inyo nagkatawa na nagkaroon ng problema? Ha? Kaya kung ikaw karon makatawa, patunga sa problema, buang ka. Diba? Eh, wala yung normal na tao, normal na siya. Na pag na-ay problem is, kung saman, diligid ka, no? Ibig sabihin, dili ka maging happy. Kaya gani, dapat na-explain mo na siya, kung saan ang joy din. Actually, paminang pa kayo, kanang gisulti diyan ni James ni joy in trials, that is poetic. Dili na siya literal. Ang point ni James diya, wala na sulti si James, kapag nakakay problema, tawanan mo ang iyong problema. Di naman yung point. Ang point ni James diya na consider all joy, kung mabalik ka na sa original niya, ang pinaka-emphasis ni James diya, mone, view trials in a positive way, not in negative. Ibig sabihin, ayaw tanawa ang pagsulay na nagapalisod sa imuha. Kung dapat tanawon mo ang pagsulay in a positive way. Kaya nga naman, kay kanang pagsulay, wala kahatag sa imuha or wala nag-ano sa imuha para ikaw yung saunan. Down o iwala sa presensya sa Ginoo. Kundi ang pagsulay isang saman. Ang pagsulay di-allow sa Ginoo para ikaw manimong maligon. Alam mo na siya. So, explain na nimo. Diba? So, ano lang yung emphasis niya? Para at least clear siya.
Ang point nila, normal sa tuwa, pag naatay trials, natural, mag-uol kita. Pero ang point sa Biblia, tanawa siya, pinapositive. Diba? Hindi nila talaga yung makatawa ka. Take it positive. Kaya kanang trials di ay makatabang sa tuwa. Kung saan pwede matabang, to develop ang endurance. Nanilo kang malito. Okay? So, muna siya, introduction, pag umani mo, bali mo, so isa-isahon din mo siya. Okay? Pag umani mo, pag adto na po, before ka mo adto sa second point mo, di ba, balik ka po ka dito sa imuhang, di ka wala itong humentical idea dito, pangutangan na po, tapos, second point ka po ka. Why we need to be joyful in the midst of trials? Because, it will what? Yan. So, muna po siya. Tapos next, tapos explain na po, yung anak na. Okay? Okay, assume na to, nahuman na siya, and then, adto ta sa conclusion. So, sa conclusion, dagan pag maagi. Either pwede mo i-restate katong imong idea. Okay? Para ma-remind sa mga readers. Pwede po mahatag kag summary. Okay? O pwede po mahatag kag final thought. Pero ingani, either i-restate mo siya, o i-summarize mo siya, o mahatag kag final thought, ang pinaka-importante, kung bilang sa realization. Ayaw lang ihatag, okay. Therefore, I conclude this one. Pag naipagsulay, dapat i-consider all joy. Kahit sa sulti, muna. Kung sumandayin ka, wala ka naghatag o gano'n sa realization. Dili. So, dapat naghatag yung ka gano'n sa realization sila. Kaya nga naman, di amang gusto mga connect. Okay? Below. And then, Arya, no? The most important thing is to have a clear thesis statement. Pag dili imong clear ang imong idea, I will tell you wala kita. Nakaka? Pero mangutana mo sa kuha. Pastor, mali ba siya, Pastor? So, mali ba, Pastor, kung dili clear akong thesis statement? Ang na-discuss lang is katong complements lang. Dili ko na ako nakita, nakahit ko yung idea. Dili po. Di po siya mali. Tama nga po siya. Pero kaso nga lang, ang tagaan mong emphasis o complement. Dili itong pinaka-main na topic niya. So, muna na sa difference. Okay? Hello? Naka? Sige. Tagaan ito mong sample, ha? Magbawa. Ang inyong passage is Matthew 28, 19 to 20. O sa ang thesis statement niya? Is about what na? Subject. Okay. That is the Great Commission. So, ibig sabihin, mandate na sa Ginoo sa every believer. Okay. So, kung atong tanawan, naman si Jesus really, go therefore and make disciples of all nations. Ngayon, kung imong tanawon sa arrangements ng Greek grammar, daghan nagkakamali dire because kung saan primary verb niya. Okay, go. Isa pa. Primary verb. Make. Ha? Make para si Muha. So, dili go ang primary verb. Go. Go. Okay. Sa Greek grammar, ang primary verb is not go. Make disciple. Ang go is dili na siya actually verb. Nakaka? So that's why, kung imong tanawon na siya, sabihin na ninyo, dito na ako explain kung lugay na punta diya. Sabihin na ninyo word study diya, balikin niyo sa Greek na. Okay. So actually, ang point ni Jesus diya, ang point ni Jesus diya is this. Okay? So gicommand niya, ang iyang mga disciple, na mo make disciple yun. So ibig sabihin, kani siya is a mandate kung paano ka nag-disciple. Okay? So do it. Introduction, sa gani, hook, background, thesis statement. So ako lang sa incorporate, inganan mong introduction. Ako lang sa English, ha? Hindi ko kabalo kayo sulat sa Tagalog. Pero ako lang po sa Bisayaon. So halimbawa, inganan, tanawin ninyo, kung may introduction ka, halimbawa, nagsulti ko dito, okay, so on, atong tunan, ang Great Commission ni Jesus. So according sa Matthew 28, 19 to 20, imaw man itong main passage, karon.
So kani siya nga passage serves as a foundational mandate for all Christians. Ibig sabihin, kanang Matthew 18:19-20 is a mandate sa Ginoo sa tanang Kristohanon. Ibig sabihin, kung tanang Kristohanon wala exempted. Tanan tag ikuman sa Ginoo, or this is our what? Our job. Trabaho nato din. Okay? So kani siya, it underscore our responsibility as disciples to share the gospel, making disciple of all nations. So this passage illuminates the path to fulfilling Christ's commission, outlining a three-part process, okay? Going, baptizing, and teaching. By actively engaging in these practices, we demonstrate a commitment to Christ's teachings and embody the essence of discipleship. So this command not only guides our action but also serves as a measure of our sincerity and devotion to Jesus Christ. So, ibig sabihin, kaya ito ako, bala ako kung sa pagkakaroon. So, inyuhang i-incorporate na sa with your own words, katong message dito. Okay? Basta, ano ninyo, kumbaga pa, ma-adapt ninyo, dapat ma-hook ninyo sila, maghatag ng gamay ng background, asa background niya, okay? Tapos, asa yung thesis statement dito, o kani, it's about Christ's commission. So, mo man ang iyang topic niya. Di ba? It's about the mandate sa tuwa. So, ibig sabihin, kana siya, masulod ka na. Kasi yaon ninyo. Okay, sa nito kuha ka na, bitas ka mo. Nga na mo mag-introduction. Ha? Hello? Nga na mo mag-introduction? O paano mag-introduction? Yung sa ninyo. Okay. So, pwede gani siya. So, dito ganiha, either a form of question, either pwede ka mo start ang testimony, either pwede ka mo saman. Okay, mo story. Basta, kanang imuhang isulti is connected siya dito sa thesis statement mo, which is your topic mo. Ayaw kang istorya. For example, dito mission ang imuhang topic. Ang imuhang istorya is about pagsulay. O, dili sa konektado. Diba? Okay, sa'yo nag-isod rin sa inyong igsoon. O, kung sa imuhang topic di ay, o, gisugo, dahil ka mamuwali. O, ha? O, dapat, for example, mga tabi mo, bisiyaon ako Okay, diba in a form of question, kinsa diri sa tuwa karon mga igsoon ang naikaisog sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Basta mo. Diba? Anong introduction ba? Okay. Diba nga na? Tapos mataas lang sa kamot. Okay. So, pangutana diya, pila na ba katao, pila na ba katao ang atuang na kumbaga pa ni-encourage numuad ko sa simbahan. Tingnan, so nasi connection. So nasi inyo na siya, bala mo diya. So sa ibuhato ninyo, isulat ninyo na. Ngani, dili ko na hinanlang English Bisaya, pwede. Diba? Isulat ninyo, pating good morning, isulat ninyo. Maayong buntag kaninyo tanan. Anak, isulat ninyo, igsoon. Anak, isulat yun. Diba? Karon nga buntag, gusto na kong magwali sa inyo nga makita diha sa Mateo kapitulo 20 bla 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 bla. O ang ako ang pag-Facebookan karon na uni. Kinsa sa inyo dire? Ana isulat yun. Translate ng tawag na. Di ba? So, Bisaya agyon. Taraw na to kung sa gina. Ha? Muna wala isimte bunot kita, bunot. Lahi pagyud ang ang volunteer. Dahil volunteer, unahon sa nato tong bunot. Bunoton sa nato to. Tuwa na itong bunoton, ugma. Muna nga mapugos yung buhat tanan, kaya kung magbunot ka, na wala ka nang buhat, sorry get. Wala bali-baray. Yung wala bali-baray yun. Tapos, pag uman sa tuwa, volunteer na. Okay na? Okay. Kaya diha, pag uman nyo ato ang buhaton lang, 15 to 20 minutes lang atong ihatan. Dili na to tanan nga hutdon dili mo, murtong dili mo. Ang importante makita lang nato paano ni mo gi sequence. Kung pa sa kuni, ibulay na nga na ko mo tayo ng buhat na. Dili mo naman yun
Kuma naman kaninyo katong Ato assignment ba? ano? Ato na ano yun? Di ba asa lang ito ba? Unang Pedro? Atong assignment. Unang Pedro 5, 11. Ato nakamagkuha sa atong Nanaw kagihimo nga to. Okay. nakamag-unom. Amo ba? Dili ka duha ato. Matay mo. Bawal lang. Ito ba nakabutang diha? Itong Hihimo ba ko? sa mga Elder? napili ka duha matay mo. Ang akuan ng ganito to, duha lang inyong paon. Pili ka mo sa unom kung sa duha kung gusto ninyo. So basta kaninyong topic dito is about role sa mga members of the church. So karon magintong bala na di masunod basta na duha ka punto. Ato lang makita diri paano niyo sa ibutan sa body ninyo nga ma-explain niyo siya, matagaan niyo sa illustration kung na-illustration, kung mahatag mo application. Basta makita lang na nako. Kaya dito manamo mo i-evaluate. Actually, pag umanin nyo galing, i-evaluate nila yun. Kamaw na siyang medyo ano mo. Ano dapat buhatin mo. Ano dapat buhatin mo. So, para makita ninyo. Kamu, dali na ninyo. Okay? Maglisto ko eh. So, karon, ingat ako siya. Listo mo dyan na may perfect na cancer. Ha? Tagaan. Ay, gitagaan sa nimo mga idea, magpalit Hindi din kita mag-ano. Bulot ko Bago na dahil ay. Okay. So, sige. Hindi na lang. Mga kalang sample dito. White, sa right. Okay, sige. Taon niyo yung papel. Ang katong ganyan gikuan role mo to sa katong Okay. Basahon na ako niya kung gibuhat ng mura ng manuscript niya sa James chapter 1 verse 4. Verse 4 to 4. Tapos tanawan niyo yung sequence niya. Okay, sige. So, paminaw mo ha. Ako nang sa basahon para makita ninyo paano siya ipastan. Okay. Good evening, no, mga kapatid ko sa pananampalataya tayo sa Diyos. At tayo po ngayong gabi ay mag-aaral po tayo ng salita ng God. Okay, yung ating